In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom! Aleichem! Magandang umaga sa ating lahat sa anumang panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong araw na iyon, habang nagtatakip silim na, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tumawid tayo sa ibayo." Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sa bangkang kinalulunan ni Jesus upang itawid siya. May kasabay pa silang ibang mga bangka. Dumating ang malakas na unos. Hinampas ng malalaking alon ang bangka. Ano pat, halos mapuno ito ng tubig. Si Jesus na may nakahilig sa unan sa may hulihan ng bangka at natutulog. Ginising siya ng mga alagad. "Guro," anila, "di ba ninyo alintana? Lulubog na tayo." Bumangon si Jesus at inutos sa hangin, "Tigil," at sinabi sa dagat, "Tumahimik ka." Tumigil ang hangin at tumahimik ang dagat. Pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, "Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig?" Sinidlan sila ng matinding takot at pangilalas at nagsabi sa isa't isa, "Sino nga kaya ito at sinusunod magin ng hangin at ng dagat?" Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko, sa mabuting balita ngayon, makikita natin si Jesus na kasama ang kanyang mga alagad sa bangka habang may malakas na unos. Halos lumubog na ang bangka. Ngunit si Jesus ay mahimbing na natutulog. Para sa mga alagad, parang wala siyang pakialam. Kaya ginising nila siya at sumigaw, "Guro, di ba ninyo alintana? Lulubog na tayo." Ito ay larawan ng ating buhay ngayon. Maraming unos ang dumadaan, problema sa pamilya, karamdaman, kakulangan sa pera, gulo sa lipunan, tukso ng kasalanan, at takot sa kinabukasan. Minsan, pakiramdam natin, parang tahimik ang Diyos na tila natutulog. Ngunit ang totoo, naroon pa rin siya sa bangka ng ating buhay. Nang magsalita si Jesus, tumigil ang hangin at tumahimik ang dagat. Ipinapakita nito na siya ang Panginoon ng kalikasan, ng buhay, at ng ating mga problema. Kaya't ang tanong niya sa mga alagad ay para rin sa atin. Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig? Halimbawa sa buhay natin ngayon, kapag may sakit ang mahal natin sa buhay, imbes na puro reklamo, matuto tayong magdasal at magtiwala. Kapag may problema sa trabaho o pamilya, huwag agad sumuko. Ilapit natin ito kay Jesus sa panalangin at sakramento. Kapag natutokso sa kasalanan, tumawag sa Panginoon at lumapit sa kumpisal. Ano ang matamang gawin natin bilang mga Romano Katoliko? Palalimin ang personal na panalangin araw-araw. Madalas na pagtanggap ng mga sakramento, kumpisal at Eukaristiya.
magbasa at magnilay sa salita ng Diyos, maging saksi ng pag-asa at pananampalataya sa pamilya at komunidad. Sa gitna ng unos, piliing magtiwala kaysa matakot. Kapag si Kristo ang nasa sentro ng ating buhay, kahit may bagyo, may kapayapaan sa puso. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, ikaw ang may kapangyarihan sa hangin at dagat. Ikaw rin ang may kapangyarihan sa lahat ng unos ng aming buhay. Linisin mo ang aming puso sa takot at punuin mo kami ng matibay na pananampalataya. Ipagdarasal po namin ang mga may karamdaman, lalo na ang agarang pagaling ni Monsignor Ismael, Padre Arnel, Padre Ayan, Padre Lorenzo Boots, Padre Cesar Laurio, Raul, Jonah, Rachel K, Adela, Fatima, Raymond Lawrence, Faith, at ng aking buong pamilya, at ang lahat ng nakabasa, nakikinig, at nanonood na may karamdaman. Ipinagkatiwala po namin sa iyo ang lahat ng mga kaparian, ang paggabay sa aming mahal na Santo Papa Leo XIV, ang aming kura paroko, Diocesan Administrador, Monsignor Claro Caluya, at ang gobyerno ng Pilipinas. Ipinagdarasal din po namin ang mga pumanaw, sina Papa Francisco, Monsignor Hermas, Pempe, Ferdinand, Pasita, Dante, Edwin, Obispo Jose, Maria Catalina, Jerry Jr., Padre Joseph, at ang lahat ng aking idinasal sa intersesyon ng mahal na ina na si Maria, iligtas mo po kami sa lahat ng unos, kalamidad at kapahamakan. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless.